Kamustahin po naman natin ang sitwasyon sa lungsod ng Taguig. Ikapito po yan sa pinakamayamang lungsod sa buong bansa. At may ilang VCM sa Taguig ayaw naman daw po magluwal ng resibo. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Naku Mike, bukod pa yan, kasi totoo lang nakakadalawang VCM na yung namumroblema rito sa Santa Teresa Elementary School sa Taguig. Kanina merong VCM na ayaw mag-print ng 00, yung patunay na wala pang nakakaboto doon sa VCM na yun. Pero bago yan Mike, ito ang problema ngayon dito sa clustered precinct number 56, dismayado at inip na ang mahigit 700 registered voters. Makikita nyo yan, mga nakapila nating kababayan, hanggang doon sa dulo po, hanggang sa kabilang building, ay hindi pa rin nakakaboto hanggang sa mga oras na ito. Papasok lang tayo, Mike, sa loob ng clustered precinct na ito kung saan papakita ko sa inyo ang namumroblema o ang problema nila kung bakit hindi sila makaboto itong kanilang VCM na nagkaroon ng paper jam kaninang 8:32 ng umaga pa. Ito naman daw ay ginawa ng paraan ng BEI, tinawag ang kanilang technician para ito ay matroubleshoot pero hindi rin ito nabigyan ng remedyo. Kaya ang nangyari ay inirekomenda ng COMELEC na ito ay palitan na. Ang nangyari, itong mga kababayan natin dito, hindi po sila, kanina pa po sila naghihintay hanggang ngayon at marami ho sa kanila, nakausap natin, gusto na nilang umuwi. Iba may nagsasabi, gusto nang iwan na lang yung balota at iba meron din nagsasabi na sana raw kung pwede raw ipahulog na lang nila yung kanilang mga balota sa kanilang mga kasama. Pero kausapin lang natin dito yung isang totoo lang Mike, pero 120 plus yung naipasok dito kanina umaga pero bigla nga itong nasira. Ito si Sir yung pinakahuling pagpapasok sana ng balota pero hindi natuloy at sa kanya inabot na masira. Sir, ano pong pangalan nila? Si Elan Labilla. Opo. Ilang oras na po kayo naghihintay? May 2 oras kalahati na. 2 oras ang kalahati. So ano pong hanggang anong oras nyo pong kayang maghintay doon sa VCM na papalitan? Maghihintay ako kahit anong oras basta may ko itong boto ko. Sayang naman eh. Ayun po, ang mahirap din ho kasi sayang po yung boto nyo at nakaboto na rin ho kayo. Opo, sayang nga po kasi marami rin pong nagpaiwan sa aking mga mahal ko po sa buhay. Yung asawa ko po sa mga pinsanin ko. Okay. Kailangan may hulog ko po ito. Okay. Marami pong salamat. Ano bang mangyayari sa mga balota na hindi para dun sa mga botante na ayaw nang iwan ng kanilang o hindi na kaya maghintay. Tanungin natin ang BEI dito. Sa ano bang plano? Pwede ba nilang iwan yung balota? Paano yung mga umalis na at hindi na makapaghintay? Ano ba yung kaninyong contingency plan? So far po, yung mga botante pong lalo't higit yung mga senior citizen na may mga sakit po, pag may kasama po silang mga kamag-anak po, pinapagawan po namin sila ng sulat na voluntarily po ay iniiwan po nila doon sa kanilang kasama po yung kanilang mga balota po. Okay. Paano ho ba ito? Ano oras darating yung VCM? Kasi nagkaroon na rin ng problema sa isang clustered precinct dito. May assurance ba na darating na anytime? Sa ngayon po, as advice po nung ating VCM technicians po, ay on the way naman na po yung ating mga yung VCM po na ipapalit po dito sa nasira pong VCM. Okay. Ito po yun, sinubukan naman gawa ng paraan. Kanina lang Mike, bigyan lang kita ng doon sa isang clustered precinct. Go. Ang nangyari naman doon, hindi sila makapag-initialize dahil hindi makapag-print ng resibo na magpapatunay na 00. Ang nangyari, nagkasundo na lang Mike, yung poll watcher at yung BEI na ituloy na lang ang kanilang gagawing pagboto doon kahit nga walang assurance o nagpapatunay na wala pang nakakaboto doon sa VCM. Pero ang mangyayari ngayon, kailangan mapatunayan niya mamaya sa mga ERs sa kanilang ipipresent dahil nga pwedeng questionin niya later on dahil nga walang patunay na 00 pa yung votes. At yan nga ang sitwasyon dito. Ako po si JP Soriano, nakatutok sa eleksyon 2016. Maraming salamat JP Soriano.